Ihanda mo ito ngayong August 27, 2026 sa mismong araw ng Ghost Festival ng Hungry Ghost Month. Ito po ay pinaniniwalaang nagdudulot ng prosperity at abundance at isa sa pinakamaswerteng araw para sa offering. Mayroon po itong tamang oras na sinusunod at mayroong mga pamamaraan na dapat sundin kung ito po ay gagawin ninyo. Dapat alam ninyo ang tamang paggawa kung kayo ay gagawa nito ngayong August 27, 2026. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Swerteng pagkain na dapat ihanda ngayong August 27, 2026. Ang bawat tahanan po o ang bawat area na inuukupa o tinitirahan ng bawat isa, maging ito man ay umuupa or pagmamayari niya ito, mayroon pong ancestral spirits na nangangalaga sa mga area natin. Ngayon, hindi lamang po mga kaanak, mga ninuno, ang ancestor, pati po yung nangangalaga sa lupain ninyo na tinitirahan ninyo, maging kakilala nyo man yan o hindi. Isa yan sa mga nagbibigay ng protection sa mga nakatira. So, ibig sabihin, kung nakatira ka sa tahanan na yan, may mga ancestral spirits dyan na nagbibigay ng protection sa inyo. Hindi lang sila nagbibigay ng protection, sila po ay nagdudulot din ng swerte. Dahil binabantayan nila yung area ninyo, dahil bago ka pa man napunta dyan or nabili mo yung area na yan, nauna na sila sa'yo. Sila ang tinatawag na unseen, pero nandyan sila. Ang ritual po na gagawin natin, isa sa pinakasimpleng ritual para po madali natin itong magawa. Dahil ang iba po, mas marami ang inilalagay nilang pagkain at mas marami din yung mga ritual na ginagawa nila. Pinakasimple po pwede na kaysa sa wala. Para po sa pagpapasalamat at para rin sa patuloy na pagbibigay ng protection sa area ninyo. Meron pong iba't ibang uri ng pamamaraan sa paglalagay ng offerings. Pero palagi pong tatandaan kapag ang ritual natin ay para sa ancestors, mayroong tamang oras yan. At ano nga ba ang dapat na ginagawa at ano ang ihahanda ninyo? Ito po ang mga pamamaraan na dapat natin gawin kapag maghahanda ka o mag-o-offering ka sa mga ancestors. At tandaan po, oras po nito ay alas 11 ng umaga ginagawa. So, ibig sabihin, bago pa mag alas 11, i-prepare nyo na po yung mga ilalagay ninyo para pagdating ng alas 11, sisindihan nyo na lang yung insenso. So, una-una po muna, yung ihahanda natin. Pinakasimpleng ihahanda. Dahil yung iba po naghahanda, mas marami talaga. So, kung ano yung kaya ninyo, kung ano yung nais ninyo, pwedeng yun ang ihanda. Pero, ilagay itong mga ito. Okay? Una-una, 3 cups ng kanin. Lutong kanin, mga madam, mga sir. Bagong lutong kanin po. Okay? At, itong kanin na ito ay hindi pa po na nababawasan. Okay? Sunod, mga madam, mga sir, maglalagay ng prutas. 5 piraso po ng prutas. Pwede ka maglagay ng pinya, mansanas, orange, apple, o pomelo. Hanggang sa mabuo mo yung 5, iwasan mo lang yung peras at melon. Okay? Kasi hindi maganda ang meaning ng 2 prutas na yan. Huwag nyo pong ilalagay yan. Sunod, maglalagay din po ng tsaa. Okay? Pwede ka pong bumili ng yung nabibiling tsaa na sa groceries, yung iniinom na diretso, mga madam, mga sir, pwede yun. Pwede ka maglagay nun sa 3 baso or 5 baso. Pwede ka rin maglagay ng tubig kung gusto mo. Okay? Ganon ang bilang, 5 or 3. Okay, kung nais mo na maglagay ka rin ng tubig. Pwede yun, pero kung maglalagay ng tubig, mineral ang gagamitin. Huwag po yung tubig sa gripo. Okay, mga madam, mga sir. At sunod po, maghahanda rin ng ulam po, dishes. Pwede kang gumamit ng buong manok,
or pwede kang gumamit ng pork, pwede ka rin maglagay ng gulay po. Kung gusto mo pang dagdagan yung pagkain, pwede rin. Mahalaga rin ang paglalagay ng matatamis. So kung ano bang uri ng matatamis yung nais mong ilagay, pwede mo pong ilagay yan mga madam, mga sir. Yung iba po, nagsusunog pa sila ng ancestral joss paper. Pwede ring hindi kung wala ka. Okay? Or kung nais mo na hindi, pwede rin naman po. Kasi pinakasimple, pwede na. At sunod po na ihahanda, yung insenso na gagamitin mo, 3 piraso. Yung gagamitin mo, yung kulay pink po niyan. Meron pong kulay pink niyan, yun ang gagamitin natin mga madam, mga sir, kasi yun ang pinaka magandang gamitin kapag ka nag-o-offering. Ngayon, yung insenso na gagamitin natin, gagawa tayo ng incense burner para lamang dito sa ancestral offering. Huwag nyong gagamitin yung incense burner ninyo na ginagamit ninyo para doon sa mga wealth deity ninyo. Okay, iba yun. Huwag mo doon ilagay yung insenso na itatayo mo. Okay? Kumuha ka ng maliit na mangkok o kung ano mang lagayan na pwede mong gamitin. Para po sa insenso, para sa incense burner, mga madam, mga sir. Yung incense burner po na ginagamit natin para sa mga wealth deity natin, huwag nyong gagamitin yun para dito sa ancestral offering natin. Kailangan po kumuha ka ng mangkok, lagyan mo ng bigas. At doon mo itatayo yung insenso na gagamitin mo para dito dahil kapag natapos po, naubos yung insenso, yung bigas ay ilalagay mo sa labas ng tahanan ninyo or sa gilid po or sa halaman ilalagay mo yung bigas doon dahil itatapon mo yung insenso na sinindihan mo sa labas ng bahay ninyo. Okay, tatapon mo po yun. At yung bigas na ginamit mo doon ay pwedeng ilagay sa halaman or ilagay lang sa gilid sa lupa para bumalik po sa earth yung energies. Hindi po sa basurahan yon mga madam, mga sir. Or, depende po sa kung may nagturo sa inyo na pwedeng gawin yon. Depende sa kung paano ito ginawa. Pero mas maigi kung ilagay ito sa gilid sa lupa para bumalik sa earth ang energies nito. Okay? At yung mga pagkain na inihanda po natin, kapag naubos ang insenso mga madam, mga sir, yan ay ililigpit po. Kapag naubos po yung insenso mga madam, mga sir, yan ay ililigpit. Pwede natin kainin yan, pwede i-share sa family members natin, para po yung wealth energies niyan ay makuha natin. Okay? Kinakain natin yan. Teka lang po, hindi yan yung pagkain na ino-offer sa labas ng bahay ha, mga madam, mga sir. Sa loob ginagawa yan. Yan pwede natin kainin at alas 11 ng umaga ang oras niyan. Okay? Pero yung ginagawa sa labas sa gabi, hindi yun kinakain. Okay? Mga madam, mga sir, depende sa ritual na ginagawa. Pero yung gagawin natin na, yung ginawa natin na yan or gagawin pa lang, pwede natin kainin yung pagkain na yan. Okay? Sunod po, pagkatapos po, ililigpit lahat, walang iiwan. Yung mga plato, mangkok na ginamit ninyo para dyan, hugasan po at iligpit din. Kailangan bago gumapon, gumabi, na iligpit nyo na yung ginamit ninyo para sa ancestral offering na ginawa ninyo. At walang pagkain na iiwan po sa kung saan man ninyo ginawa yung ancestral offering ninyo. Lahat yan ililigpit, lahat yan aalisin. At pwede natin kainin, pwedeng itabi, pwedeng ilagay sa ref. Huwag lang iwan sa kung saan mo ginawa yung ancestral offering. Okay? Kasi maaakit dyan yung wandering ghost na nasa labas. Pagdating na. At dapat din pong tandaan mga madam, mga sir, bago ginagawa po ito, bago tayo mananghalian. Mag-offering muna tayo ng alas 11, tapos po, pag naubos ang insenso, ililigpit, yung pagkain ipapasok sa loob, pwedeng kainin natin yan. Yung mga insenso, yung ginamit natin, ililigpit din. Yung insenso po, yung stick ng insenso na natira, sa ginawa mong incense burner, yan na itatapon. Yung bigas ilalagay sa lupa. Yung mangkok na ginamit mo bilang incense burner, hugasan mo din. At gagamitin mo rin yan sa mga susunod pa na offering. Okay, mga madam, mga sir.
At po pwede ka pong magdagdag ng anumang uri ng pagkain na nais mo. Kung nais mong magsunog ng iba't ibang uri ng wealth money o magsindi ng ancestors money, pwede mong gawin yon. Depende po sa kung ano yung meron ka, mga madam, mga sir. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, i-recognize natin yung ancestral spirits sa tahanan natin, sa area natin, kasi nagdudulot din sila ng swerte para sa atin. At pag ginawa natin yung offering, patuloy silang magbabantay sa area natin laban po sa mga negative energies na nasa labas. Kaya po nag-o-offering, kaya nire-recognize sila. At para po yon sa patuloy pa nila na pagbabantay at sa pwede silang magdulot ng swerte para sa atin, lalo na sa mga negosyo natin. Kaya natin yan ginagawa. Okay? So, ilan lang po ito sa mga po pwedeng gawin dahil ang iba po, mas maraming ritual pa yung ginagawa nila, mas maraming pagkain pa ang inilalagay nila, at may mga manifestation at prayers pa na ginagawa. Para po sa atin mga madam, mga sirs, para po sa mga nais gumawa nito na maglalagay lang sila ng prutas lang. Or halimbawa po maglalagay lang sila ng simpleng pagkain na meron sila. Pwede po yun mga madam, mga sir. Basta po wala pa po munang bawas. Huwag niyo po munang bawasan yung pagkain na i-offer ninyo. Gaano man po kasimple, nakikita ng ancestral spirits yung sinseridad ng pag-o-offer at nagdudulot sila ng swerte. Okay? So, gaano man kasimple, kung ano lang ang kaya ninyo, basta may insenso ka dyan, okay na yan mga madam, mga sir, kaysa sa wala. Okay? Habang hinihintay ninyo na maubos ang insenso, mga madam, mga sir, pwede po kayong mag-manifest. Pwede ninyong sabihin kung ano man yung nais ninyo. Halimbawa po kung kayo ay may negosyo, gusto ninyo ng paglago ng negosyo, pwede nyo pong sabihin yun. Kung gusto niyo ng good luck, wealth energies, pwede po sabihin protection po para sa buong pamilya at sa lahat ng kasama ninyo sa tahanan. Pwede nyo ring sabihin yun habang hinihintay ninyo na maubos yung insenso. Okay? So, kapag naubos yung insenso, ito na yung pagtatapos ng ginawa ninyong offering. So, kailangan ang unang-unang tatanggalin po sa lamesa ay ang insenso. Yan ang unang-unang tatanggalin. Sunod na tatanggalin yung mga tsaa na nilagay mo or tubig. Pwedeng ibuhos mo yan sa lupa, sa halaman, pwede rin sa sink. Okay? Hindi iinumin yung tsaa at tubig na inilagay. Pero yung pagkain po, yung prutas, or kung ano man pagkain na inilagay mo, pwedeng kainin yan. Okay? At tandaan po, alas 11 ito ginagawa ng umaga at natatapos ito pag ubos ng insenso. Hindi ito yung inilalagay sa labas. Yung offering na ginagawa sa labas, hindi yan kinakain. Okay? Kasi intended yan para sa mga wandering ghost at mataas ang yin energies niyan. Kahit hindi yan kinakain. Okay? Pakatandaan po maigi, magkaiba ha mga madam, mga sir. Yung offering para sa ancestors, pwedeng kainin. Yung sa labas, hindi pwedeng kainin. So maraming salamat po sa panonood at ilan lamang ito sa mga po pwedeng gawin para po hindi ka lang mabigyan ng protection, pwede pang makaakit ito ng good luck energies para sa ating lahat. Okay? So kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo. Kapag yan ay akin nakita, yan po ay akin sasagutin. Sa lahat-lahat po na sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga bansa. Sa Malaysia po, si ma'am nag-comment siya, nanonood siya. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Ang lahat po ng tinatalakay natin, pinag-uusapan natin mga madam, mga sir. Malaki ang maitutulong nito sa atin para alam natin ang gagawin. Lalong-lalo na po sa panahon na nagkakaroon ka ng struggle sa buhay. Kasi palagi namang may solusyon ng lahat.